Okay na po. Okay po. So mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating butihing principal, Ma'am Telma Torrio, sa kasamahan ko pong mga master teachers, sa mga co-teachers ko po, sa mga magulang na nandirito ngayon. Good afternoon po sa inyong lahat. So, ang topic ko po is all about AHA orientation. Ano po ba itong AHA orientation? Paano po ba tayo matutulungan nito? No? So, bago po ako magsimula, ninanais ko po na lahat po ay handa. Magkaroon po tayo ng respeto sa isa't isa, lalo na sa nagsasalita. I-mute po natin ang ating microphone at kung may gusto po tayong sabihin, i-reserve natin yung question natin right after ng right after ng last speaker, o kaya po pwede nyo pong isulat, i-chat doon sa ating chat box. Okay po. Mag-off screen ako, mama. Okay po. So, Tulong Eskwela Teacher's Guide. Ito po, yung iba po dito nabanggit na po kanina ni Ma'am Torrio, papasadahan ko lang po. Una, paano po natin magagamit itong modality na to? Kinakailangan po ay mag-create po ng Facebook classroom. Si teacher, yung bata, yung estudyante po natin sa pamamagitan ng tulong ng kanilang magulang. Number 2, creating an effective home-based learning environment. Sana tayo ay pumesto kapag ongoing po ang klase, doon po tayo sa mga walang distraction. Kung pwede po tayo doon sa room natin, doon po tayo, patayin po natin yung television and other gadgets. Mag-focus lang po tayo doon sa kung ano po yung nandoon po sa pinag-aralan natin. Creating new ecosystem for community-based learning. Ito nga po, itong isang modality na to na tinawag nating AHA. Ito po ay magagamit natin sa ating pag-aaral, no? Okay po. Ano po ang mga expectations and clarification po natin? First, this intervention isn't the solution to solve distance learning. It's one of the solution. Isa lang po ito sa mga solution. Isa lang po ito sa mga modality. Kagaya nga ng sabi kanina, AHA Messenger Classroom. So, hindi po natin kailangan ng internet. Ang kailangan po dito, free data po ito. Pwedeng si bata makapag-access sa kanyang teacher, makapagturo po si teacher through text-based platform po. Number 2, this intervention is a tool, it's a mode of delivery. So, ang mga bata po natin dito, isipin natin na ang mga bata natin yung mga bata natin yung papakainin natin. Sila po yung customers natin. In what way? Kung ano po yung pwedeng bigay ni teacher na knowledge doon sa bata using this modality. So, paano po magagawa kaya ng teacher ito? Well, sa tulong po ng ating mga magulang. No? Next po, this is not an online tool. Bakit? Because it uses free basics, a Facebook tool launched in 2017 which requires no internet. Just a smartphone service. Kailangan lang po mayroon po kayong smartphone. Free basics allows users to see their Facebook having the ability to read posts and send the receive messages. Marireceive po ni teacher yung mga sagot ng inyong anak using this kind of modality of learning. At marami na pong gumagamit nito, kaya kapag ito po ay ginamit natin as one of the modality, lahat po ng bata natin makakasunod dahil lahat naman po tayo, mangilan-ngilan na lang yung walang smartphone. Mangilan-ngilan na lang po yung mga walang Facebook account. Lahat po ata mayroon. Kahit po yung 2 years old, 3 years old, ikini-create ng mga magulang ng kanilang Facebook account. But make sure, nandun pa rin po yung consent ng parent sa paggamit ng Facebook account. Nandun pa rin po yung gabay ng mga magulang. Next po, lesson guides and worksheets follow DepEd's curriculum. Kaya nga po ang mga teachers natin, may mga piling-piling teachers po tayo na nagsusulat. Sila po ay nagsusulat ng mga module upang mayroon pong maibigay na learning packet sa ating mga anak. Ito pong mga learning packets na to, itong mga module na to, nandito po, nakapaloob po dito
sa worksheet, sa module na ito, naka-base po ito sa DepEd curriculum. Kaya nga po mayroon tayong most essential learning, yun pong MILT na sinusundan ng mga teachers sa pagsusulat po ng kanilang module. Mamaya po, papakita ko po sa inyo yung isa pong learning packet na galing mismo po sa AHA. Next, number 5. This is not difficult to learn since Tulong Eskwela is not new. We adopt the same classroom processes. We adapt inside our actual classrooms, class timetables, setting rules, routines, attendance, lesson proper, and assessment. Kung ano po yung ginagawa ni teacher doon sa face-to-face sa kanyang mga bata, ganito rin po ito. Yun nga lang, si teacher at bata hindi nagkikita. Papaano po sila nagko-communicate? Using text-based, nagte-text lang po sila para maiparating yung gusto ni teacher na malaman ng bata at yung sagot ng bata kung tama ba doon sa lesson na dinidiscuss ng teacher. Same lang po yung procedure, may timetable, may schedule. Nandyan yung daily routine, pag-check ng attendance, bago po mag-lesson proper. And well, of course, yung pagbibigay po ng assessment. Kaya nga po dito, kinakailangan po talaga namin ang full cooperation ng mga magulang. Kailangan po na tayong magtulungan, mga magulang, upang maka-come up po tayo doon sa kung anong edukalidad ang gusto nating maging para sa ating mga anak. Okay po? Okay. Ito na po, yung sinasabi ko kanina. Ito po yung sinama rin na po para hindi po kayo malito. The Tulong Eskwela Checklist. Paano natin magagamit ang AHA Messenger Classroom? Una po, kailangan mayroon po tayong mobile smartphone. Pangalawa, si teacher dapat may Facebook account, separate from personal, para po yung Facebook account na i-create niya para lang po talaga sa kanyang pagtuturo. Ganon din po sana ang gawin ng mga magulang. No po, sana po yung mga Facebook account na kinreate ninyo, na di po ba marami po sa inyo na kapag na-admit na po namin, na-i-add na namin sa aming Facebook account. Sana po yun po ay talagang solely para lang po sa pag-aaral ng inyong anak. Nang sa ganoon po, let's say, nag-start po yung klase, hindi po nakatuon yung pansin ng iba doon sa ibang mga nagme-message sa kanya. Kaya dapat po talaga, separate po ito. Dapat personal account po talaga ng bata. So dahil si bata po, wala pa po siyang kakayanan para po gumawa ng kanyang messenger account, ng Facebook account, mamaya dito, ayun po, nakikita niyo na sa parents consent, si bata, gagabayan ng kanyang magulang. Si magulang ang gagawa ng Facebook account ng bata, or si magulang ipapagamit niya yung kanyang personal Facebook account sa anak niya para po sa pag-aaral. Next, learning packet. Ito pong learning packet na ito, kagaya nga ng sabi ni ma'am kanina, pwede po naming i-upload sa inyong mga gadgets. For the meantime, habang wala pa pong tablet na ini-issue ang ating city government. Pwede po namin i-upload ito sa inyo. Pwede rin po ninyong i-save sa mga USB ninyo, sa mga flash drive ninyo, nang sa ganoon po ma-browse ng bata habang ongoing po yung klase. Kailangan po kasi sa Messenger Classroom na ito, dito sa AHA, kailangan may learning packet na sinusundan ang bata, na guided po rin ng kanyang magulang. Lalo na po yung mga nasa lower grade, may mga bata pa po tayo na hindi pa po ganon kabilis magbasa. Hindi pa po ganon kabilis mag-pick up ng mga instructions. So, kailangan po talaga thoroughly guided siya ng kanyang guardian or parent. Next one po, content calendar. Ito nga po, mayroon tayong time schedule. Mayroon po silang schedule kung ano po yung ituturo sa kanila ng Monday, Wednesday, Friday. Ano po yung mga subjects na ituturo sa kanila ng Tuesday, Thursday, and Saturday. Nabanggit na po kanina ni ma'am, na-explain na po niya kung bakit po 6 na araw, dahil po pinaiksi po yung oras ng turo sa inyong mga anak. Kaya po naging 6 na araw po yan, kasama po ang Saturdays, no? And then one thing more po, dito po sa schedule, makikita ninyo mayroon diyang nakalagay na break time, may recess ang bata. So,
kami pong mga kaguruan, humihingi po sa inyo ng tulong na kapag na-ongoing na po itong klase natin, yung oras mismo na binigay ni teacher, kung 30 minutes break lang po yan, pakisigurado po na yung anak natin nakabalik na po siya doon sa pwesto niya, kung saan po siya nakapwesto sa bahay niyo, para po sa susunod na lesson. No po, para po sa susunod na subject. Baka po mamaya hindi na bumalik yung bata pero naka-open po yung cellphone, akala ni teacher ay nandun pa rin siya kasi naka-online siya. Yun pala yung bata nakatulog na or naglaro na kasama ng mga kaibigan, nanood na ng television, kaya kailangan pa rin po ng follow-up ng mga magulang. O kaya po kahit mga nakakatandang kapatid na nasa bahay kung ang mga magulang po ay nagtatrabaho. Next po, attendance and assessment. Mayroon po tayong list. Mayroon po si teacher log sheet para po sa attendance and assessment ng kanyang mga mag-aaral. Bakit po? Para po malaman ni teacher kung sino yung present for the day. Bakit kailangan ng assessment? Para malaman ni teacher kung ang bata ay naintindihan o hindi yung lesson for the day. Class list. Dapat dito po sa class list, hindi lamang po si teacher with Facebook account of parents or kids, hindi lamang po si teacher ang nakakaalam nito. Dapat ang magulang lang po aware doon po sa name ng anak niya. Kasi minsan po, tulad po nito, nararanasan na namin, may mga balik-baliktad ang pangalan. Tatanungin pa namin, ikaw ba si ganito? Sasagot naman, opo ako. Pwede mo bang pakibago yung nasa FB Messenger mo? Pwede mo bang pagkibago yung FB account mo, yung name mo doon? Pwedeng paki-complete name po ng bata ang ilalagay nyo para yung teacher din po, hindi po siya malito kapag nag-check na po siya. No po? Ito po, next one, parents consent. Gaya nga ng sabi ko kanina, grades 1 to 6, parents Facebook ang gagamitin. Kung hindi man si parent po yung gagawa ng Facebook account ng kanyang anak. With parents consent, kapag grade 7 up to grade 7 and up, kailangan pa rin po ng consent ng magulang. Ito na po, messenger classroom, per section, subject teacher are inside, supervisor as well, kasi kailangan po makapag-access sila doon sa messenger classroom ng ating mga anak para po makita rin ng mga supervisor natin, ng ating principal, kung tama po yung flow ng turo. Makikita po nila kung yung communication po ng teacher at ng bata. Kaya po dito, hinihiling po namin na kapag ongoing na po yung class using this modality, kailangan po yung magulang, i-advise po natin yung mga anak natin na wag po silang mag-chat ng kung ano-ano doon sa messenger classroom. Kasi po, hindi lang po siya yung nakakabasa. Nababasa po ng teacher, ibang mga kaklase, baka mamaya po pagsimulan pa po ng, minsan po dyan nagsisimula yung pagiging bully ng ibang mga bata, no? Okay po. Parents orientation, katulad ng ginagawa natin ngayon, ipinapakita po namin sa inyo yung different kinds of modality na pwedeng gamitin in this new normal situation. Kaya po mayroon tayong orientation ngayon. And then po, para po maging aware din po kayo doon sa mga iba't ibang modality na gagamitin po natin, like this AHA messenger classroom, para po mas malinawan kayo at maturuan po, magabayan yung ating mga anak. Okay po, dako na po tayo sa next slide. Kung mabilis po, magsabi lang po kasi, okay, important notice. First, the teacher need to have a separate Facebook account. Kanina nga po, nabanggit na natin yan. Second, that there should be at least one other teacher present in any of the subgroup that the teacher will create. So, ano pong ibig sabihin yan? Let's say po, kung ang anak po ninyo, ilan po yung subject ng halimbawa 4 to 6. So, mayroon pong 8 subject po yon. So, iba-iba pong teacher ang hahawak doon. So, iba-iba pong GC, tama po ba? Iba-ibang GC po ng mga subject teacher ang gagamitin para po doon sa pagtuturo ng bawat subject. Halimbawa, kung math, yung anak mo naka-in siya doon sa GC ng math. Next po, that each parent sign a parent consent form. Ito po, dapat po talaga ito. Na mayroon pong parent consent form sa lahat po ng gagawin natin. Kasi po yung mga anak po natin, below 13 years old pa po yan eh.
No? Ito nga sabi niya that student who are below 13 years old must use the Facebook account of their parents. Pero kung gusto naman ni parent na igawa ng Facebook account yung magulang, yung anak niya, okay lang po na magulang ang gumawa. Huwag lang po mag-isa yung anak ninyo at wala pong gabay. That students who are 13 years old and over comply with Facebook guidelines. So may mga guidelines po tayo doon. No po? Next po. Ano slide na yan? Okay. Next, the same classroom process ang gagamitin po natin dito sa AHA Messenger Classroom. Magkakaroon po tayo na dyan, class timetable, classroom management, first day of school, attendance and log sheet, lesson proper assessment, homeroom empathy circles, and last one is classroom observation by the supervisors, master teachers, and our school head. So, huwag po kayong mag-alala kasi namomonitor po yan. Minomonitor po ng mga higher-ups natin yung nangyayari doon mismo sa classroom messenger po natin. No? Kaya nga po, dapat po gabayan natin ang ating mga anak. Lalong-lalo na po, lagi po natin sasabihin sa kanila na, eto hanggang ganitong oras lang, hanggang 12. Dapat hindi mo nyo nabubuksan itong classroom messenger ninyo. Hanggang 5 o'clock lang ang sinabi ng advisor mo, ng subject teacher mo, hindi mo na kailangang buksan ito. Bubuksan mo lang ito, bukas ulit, halimbawa 8 o'clock ang pasok or 7 o'clock, dun ka lang papasok. 5 minutes before the class start, dapat nakapasok na po yung ating mga anak sa kanilang messenger classroom. Next po, ito po yung sample ng learning packet. Ito pong sample na to ay pang grade 1, nandyan po. Learning packet, may mga reminders for parents and guardians diyan. Tapos on the other side naman, nandito po yung learning packet. Ang laman po niyan ay yung lesson na ituturo ni teacher. Kaya kailangan po kung kayo po ay mag-go online, dapat po ito ay naka-download sa ating mga smartphone, sa ating tablet, sa ating PC, sa laptops, nang sa ganoon ang bata po natin ay makasunod. Kasi po, when we use this AHA Messenger Classroom, wala pong boses na maririnig ang inyong mga anak. Nag-uusap lang po sila ni teacher sa pamamagitan po ng pagte-text sa isa't isa. Doon din po sa Facebook Messenger Classroom, doon din po sasagot ang ating mga anak. Doon po nila ipapadala yung kanilang mga sagot. Doon po sila magre-react. Wala pong voice na maririnig. Hindi po nila maririnig si teacher na nagsasalita. Kung itong modality pong ito ang ating gagamitin. So, malinaw po kailangan, pag ito po ang modality na pinili natin, itong modality na ito ang ginamit natin as one of our learning modality, ito po ay kailangan, kung kayo po ay mag-online, ma-download po ito. Ito itong sample na learning packet. Halimbawa, grade 5 ang inyong anak, yung learning packet na pang grade 5. Halimbawa, ang first period po niya ay English. So, ibig sabihin, bago mag-start yung klase niya ng English, yung learning packet niya ng English, dapat naka-ready na po iyon sa inyo. No? Karamihan naman po, yung ibang mga magulang, mayroon naman pong printer sa bahay. May kakayanan po sila para mag-print. Kung ayaw nilang nakatutok yung anak nila sa computer, pwede nyo pong i-print yung mga learning packet or modules beforehand, nang sa ganoon na i-browse na po ng inyong mga anak. Nagkakaroon na po sila ng advanced reading doon sa kanilang lesson. So natuturuan pa po natin sila ng magandang habit. And what kind of habit is that? Ang pag-aaral beforehand para nang sa ganoon mas maging para mas maging live po yung discussion between teachers and bata. Lalo na po si teacher, hindi po niya nakikita ang estudyante niya rito. So wag lang po tayong magkulang ng paalala sa ating mga anak. No po? Okay po. Next slide. Ito po. Ayan po, yung example ng class timetable na sinasabi ko po sa inyo. Yan po. No? Tapos mayroon po silang break time. Ang break time po ay 30 minutes. So, next slide. Classroom management. Ito po, ano po ang mangyayari sa first day? First day of school, kailangan si teacher mag-set ng mga rules. Ano ba yung mga rules na dapat iset? Ano na po yan? So, bahala na po dyan ang advisor. Na po.
para makapag-set po ng rules and regulations sa unang araw ng turo. Tatalakayin po dyan ni teacher yung mga pros and cons, yung pwede at hindi pwede, kung ano ang dapat, kung ano ang inaasahan na makuha sa mga bata sa pamamagitan ng pagtuturo ni teacher. Nandyan din po yung mga guidelines. Si teacher, yung advisor na po ang magdi-discuss po sa inyong mga anak niyan. Next, ito po yung sample, yan na po, yung sample first day rules, yan po. Okay po. Yan. Next slide. Ayun po. Each subject teacher can set his or her own house rules. Ayan, mga house rules pa rin po yan. Next po. Ito po, sinasabi ko pa sa inyo kanina, kinakailangan may attendance po para malaman ni teacher kung sino yung pumasok at hindi pumasok sa kanyang klase. Kahit online po yan, kahit nasa FB Messenger classroom sila, si teacher, may list po yan si teacher kung ilan yung pumasok for the day. Yan. Attendance check. Ayan. Getting ready for a day of learning. Ayan. Nag-set ka na ng mga routines. Alam na ng mga estudyante mo using the AHA Messenger classroom. Ito po. Ito rin po yung mga sample messages na pwede namin i-send sa mga magulang. No? Kapag gusto namin kumustahin ang inyong mga anak. Kaya kapag nakita nyo po ito, nagbibigay po kami ng mga ganitong messages sa inyo, huwag po kayong magtaka. Pinapaalalahanan lang po namin kayo para po mas maging maayos yung pag-aaral ng ating mga anak. Ayan po, yung mga sample messages na yan. Ayan, mga rules. Malapit na po ako matapos. Ipapakita ko lang po, hindi ko na po isa-isahin yung mga messages na yan kasi po, para mabilis po tayo. Nandiyan naman po yan sa ano. Okay po. Home-based school discipline. Ito po yung isa sa gusto po namin na makipagtulungan po kayo sa amin. Home-based school discipline. One of the hardest things a teacher can do is to discipline is our classroom messenger. Totoo po yan. Kasi hindi po namin nakikita yung mga estudyante namin. Opo, sumasagot yung iba minsan, pero may iba pa pong pinagkakaabalahan. Let's say, dalawa yung gadget niya sa bahay. Opo, sumasagot siya kay teacher sa messenger classroom nila. Pero nakatingin po siya, yung pala nag-ML siya on the other hand, no? Yung isang kamay niya nag-ML, yung isang kamay niya nagtatype, nagte-text kay teacher. So, pag ganun po yung nakita natin, at once, yung anak po natin, anuhin na po natin, sabihan po natin na hindi tama yun. Na dapat mag-focus lang po siya doon sa pag-aaral. May time po doon sa paglalaro. No po, lalo't higit, ulit-ulitin ko po, hindi po namin nakikita yung mga estudyante po namin. Nagko-communicate lang po kami kung ito po ang modality gagamitin natin sa pamamagitan po ng text. Nagte-text lang po sila ni teacher. So, napakalaki po talaga yung tulong na hinihingi po namin sa inyo para po sa pagpapangaral, sa paggabay sa ating mga anak. Next po, ito po, magkakaroon po tayo ng parent-teacher conference or consultation. Pwedeng ito po, kaya po si teacher, gumawa po siya ng GC para sa mga magulang. So, ang mga parents din po natin, may sariling group yan. May group ng mga magulang, may GC ang mga mag-aaral. Para po si teacher, halimbawa, may gusto siyang sabihin dun sa isang magulang, dun po niya sasabihin. Iti-text po niya doon sa GC ng mga magulang. Kaya dapat po, i-embrace na po natin ang new normal. Halos lahat naman po tayo may Facebook account na. Umaasa po kami na yung mga wala pa pong Facebook account, mag-create na po tayo. Kung sakaling hindi po marunong mag-create, magpaturo po tayo. Yung mga anak po natin, mas magagaling po sa atin yan. Kaya lang, kahit mas magaling yung anak natin sa pag-create ng Facebook account kaysa sa ating mga magulang, kinakailangan tayong mga magulang ang gumabay, tayong mga magulang dapat nandoon nakagabay sa ating mga anak. Kasi baka mamaya kung ano-anong apps na po yung buksan ng ating mga anak. With that, maraming salamat po at sana po ay may natutunan po kayo sa mga sinabi ko po ngayong
hapon. Maraming salamat po, Sir Jason. Maraming salamat po, Ma'am Beth.